Hindi pa opisyal ang pagkakatali sa inyo. Nagsisiping na kayo, pakikiapid ang tawag ng Biblia ron. Pakikiapid at karumihan. Kaya natin sinususpindi ang ganyan mga kapatid. Na mga relasyon na palihim-lihim sa isang tabi, lalo na pagka manggagawa. Huwag kayong kukonsinti ng mga manggagawa. Kasabay ng paggawa ng tungkulin ay katarantaduhan ng ginagawa. Pumapatak yun sa pakikiapid. Kasi kung hindi mo naman talaga sariling asawa, hindi pa opisyal, yun ang tinatawag ni Pablo na pakikiapid. Mabuti para wag kang makiapid, wag kang humipo sa babae. Mabuti ang lalaki wag humipo sa babae. Datapot dahil sa pakikiapid, pagka humihipo ka, hindi mo naman pala sariling asawa, pakikiapid yun. Sabi sa Biblia, datapot dahil sa pakikiapid, ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa, sabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, sa Biblia, kung Biblia ating pagbabatayan, habang hindi pa talagang opisyal na nakatali kayo, dapat huwag kang hihipo sa babae. Kahit na kayo ay opisyaling magnobyo at magnobya, gaya ni Jose at ni Maria, talagang sila'y magnobyo at magnobya. Nagkakaunawaan na sila ang magiging mag-asawa. Pero until such time na sabihan ng anghel si Maria na mabubuntis ka, sabi ni Maria, paano mangyayari? Wala naman akong nakikilalang lalaki. Sabi ni Maria. Ibig sabihin, may nobyo siya pero walang nangyayaring sexual o relation sa kanila. Ganon ang malinis na pakikipagrelasyon. At kung ikaw ay talagang Kristiyana at isa kang Kristiyano, igalang mo itong kaparaanan ng Diyos. Pagka may nararamdaman kayo, ang kailangan magpigil sa sarili. 2:11 ng Tito, ganito nakasulat. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kaliguan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Kailangan magpigil. May nararamdaman. Yan naman, hindi naman sa dalagat binata lang aral Aral yan sa lahat ng naghihintay ng pagbabalik ni Kristo. Marapat tayong mabuhay na may pagpipigil. Ano yung pagpipigil? Ibig sabihin, kung may asawa ka, magpipigil ka sa tukso. May nakita kang ibang babae, wala yung asawa mo, nasa abroad ka, kailangan magpigil tayo. Pagtanggi natin sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan, marapat na mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Samantalang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo, kailangan mabuhay tayong may pagpipigil. Talagang dumarating sa tao yung nararamdaman ng laman, mga kapatid. Pero may asawa, dapat magpigil. Binata, dapat magpigil. Dalaga, dapat magpigil. Kabataan, dapat magpigil. Bading, dapat magpigil. Tomboy, dapat magpigil. Kailangan ng pagpipigil para makatipid sa kasalanan. Ngayon, ang sabi sa Biblia, kung hindi makapigil, ano ang sabi ng batas ng Diyos? Pakinggan nyo, 7:9 ng unang Korinto. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga ngingas ang pita. Kung hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa. Utos ang pagpipigil. Pero kung hindi na makakapigil, mag-asawa ka na. Kaya lang, mag-aasawa ka ayon sa paraan ng Diyos. Maghahanda ka muna. Titiyakin mo muna na may papakain ka sa mapapangasawa mo, sa magiging anak mo, may matitirhan kayo.
Ang batas, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalaway magiging isang laman. So you will live an independent life. Hindi ka dependent sa magulang mo na makikitira ka sa biyenan mo. Kaya ihahanda mo lahat yon. Pag hindi ka nakahanda, hindi pinapahintulot ng Diyos yan. Ang paraan ng Diyos, maghanda kayo. Ang paghahanda, hindi lang sa nasa edad ka na, hindi ganon. Kailangan nakahanda ka physically, mentally, spiritually, nakahanda ka. Na mag-aasawa ka, kailangan wala kang sakit. No? Na nakakahawa. Baka may sakit ka nakakahawa, yahawan pa yung asawa mo't anak mo. Sabihin ng iba, pagka hindi na makapigil, Brad Eli, mag-asawa, sabi, paano naman kami, mga bading at saka mga badong? Ano naman yung pag hindi na kami nakapigil? Di mag-asawa ka. Kung hindi ka naman pwedeng mag-asawa dahil ayaw mo at bading ka o kaya badong ka, meron naman pangako ang Diyos doon sa Isayas. Basahin natin, kapatid na Luz, 56:3. At huwag ding magsalita ang taga-ibang lupa na nalakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. At huwag ding magsabi ang bating, narito, ako'y punong kahoy na tuyo. Sabi sa Israel nung araw, pagka ikaw taga-ibang lupa, huwag mong sasabihin ihihiwalay ka ng Diyos. Mahal ng Diyos kahit taga-ibang lupa ka, kahit hindi ka talaga Israelita, binibigyan ng Diyos ng proteksyon yung mga taga-ibang lupang nasama sa Israel. Bawa, mga Ehipsyo, yung mga Moabita na kasama nila sa bayang Israel, binibigyan ng proteksyon ng Diyos. Huwag kang mag-alala na dadating ang araw, ihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan dahil taga-ibang lupa ako. Hindi. Basta may takot ka sa Diyos, kahit taga-ibang lupa ka, steady ka lang dyan. At yun namang mga bating, huwag kayong magsabi na, narito, ako'y punong kahoy na tuyo. Bakit? Bating na lalaki, walang anak bakit ka magkakaanak? Hindi naman pwede magkaanak yung bading pagka mag-aasawa ka, hindi ka naman mag-aasawa dahil ayaw mo ng babae. O kaya naman yung tomboy, hindi rin magkakaanak yon. Para ring ano yon, tuyong punong kahoy. Bating na lalaki, bating na babae, na hindi pwedeng mag-asawa dahil hindi naman pwedeng mag-asawa ng kapwa mo babae, kapwa mo lalaki, kamalian yun sa Diyos. Ay ano ang sabi ng Diyos sa mga bating? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat. Sa Israel yan, kasi sa Israel pinangako ng Diyos yan Ganito ang sabi ng Panginoon sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat. Yan naman ang ginagamit ng mga sabadista para sabihin, ayan ikaw, dapat nangingili ng sabat. Sa panahong Israel kasi yan Ngayon, kung sa panahong Kristiyano mo babasahin yan, dapat ang basa dyan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na sumusunod sa kautusan ni Kristo. Di ba? Nung panahong kasing Israel, nangingili ng sabat. Ngayon, sumusunod sa kautusan ni Kristo. Ang sabi, at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Ano ang sabi ng Diyos sa mga bating? Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Tamo, yung palang mga bating na nagtiis dahil walang mapangasawa, dahil bawal mag-asawa sa kanila ng kapwa lalaki o kapwa babae, bibigyan ko sila sa aking bahay, sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Kita mo? Okay pala yun, ano? Yung mga badong at saka mga bading, bibigyan ng mas magandang pangalan. Walang hanggang pangalang hindi mapaparam sa kuta at sa loob ng bahay ng Diyos. Mas maganda pwesto mo ron. Sabi kasi ni Kristo, paghahanda ko kayo ng kalalagyan sa bahay ng aking ama, maraming mansion doon. Paghahanda ko kayo ng kalalagyan. Kasama na rin yung mga bading at badong na magtitiis. Mas maganda pwesto mo ron. Siguro, kumbaga sa lote, corner lot yung iyo. No? O kumbaga sa pwesto, commercial pa yung iyo ron.
mas maganda ang pwesto ng mga bading at badong na nagtiis. Ayon. Kasi talagang magpipigil ka. Kasi yung pagpipigil, pag hindi na mapigil, mag-aasawa, hindi ka pwedeng mag-asawa. Kasi badong ka o bading ka. Kaya mas malaki naman ang ganti mo sa langit. Ngayon, ano ang marapat na maganap bago magsama sa laman ang magkatipang lalaki at babae? Bago payagang magsama sa laman ang magkatipan na nakahanda na, nagkasundo na, nakahanda na, lalaki at babae, ano ang dapat na mangyari bago magsama? Pakinggan nyo sa 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Nakita nyo Kaya? mga kapatid? Kailangan bago mangyari yun, may tali na. Kailangan bago ka pumayag babae, may tali na. Bakit? Lalaki. Diba? At kahit hindi ka masyadong mahal, mapapamahal ka sa Kanya. Magagawa ng salita ng Diyos yun. Una kung sumasampalataya kayo pareho, sapagkat ang salita ng Diyos gumagawa sa sumasampalataya. Pakinggan nyo sa 2:13 ng unang Tesalonika. At dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwidbagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Kita nyo mga kapatid, yung salita ng Diyos, gumagawa yan eh. Magagawa niyang mapamahal sa'yo ang asawa mo, magagawa niyang mahalin ka ng iyong asawa. Kasi gumagawa yung salita ng Diyos sa sumasampalataya. Tandaan nyo, ang salita ng Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Salita ng Diyos lang ang naglitaw ng mga hayop at mga halaman. Sabi ng Diyos, bukala ng lupa ng mga halaman, ng mga pananim na nagkakabinhi, ng damo, etc., etc. Nagkagayon. Nagagawa ng salita ng Diyos ang universo. Di kaya magawa ng salita ng Diyos kung sumasampalataya kayo na kayo'y magmahalan habang nabubuhay? Ayon. Kaya sumampalataya kayo mga kapatid sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, magagawa niya na magkaroon kayo ng isang mabuting pagsasama at ng isang mabuting pamilya o sangbahayang sa Diyos. Yan ang sinasabi ng kautusan, matali muna kayo. Pagsasamahin na kayo bilang mag-asawa sa magitan ng batas ng Diyos na pantali. At yan ang sinasabi sa Hebreo 13:4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Ang marangal na pag-aasawa, yung pag-aasawang dumaan sa paraan ng Diyos. Mula sa panliligaw, pagkakasundo, at sa pagsasama, yun ang marangal na pag-aasawa. At kaya marangal yun, hindi yun marurungisan ng pakikiapid at pangangalo niya. Sapagkat ang mapakiapid at ang mga mapangalo niya, pawang parurusahan ng Diyos. Ayon sa Biblia. Kaya mga kapatid, sa pamagitan nitong aral na ito,
lumakad kayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Doon sa 7:39 ng unang Korinto, ganito nakasulat. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Napansin niyo yung salita, may kalayaang mag-asawa sa iglesia. Ngunit sa kalooban lamang ng Panginoon. Yun sana ang makita ng Diyos sa atin. Kung mag-aasawa kayo, isang ayon natin sa kalooban ng Diyos. Mga kabataan, at pati na yung matatandang gustong mag-asawa ulit. Yung mga byudo, yung mga byuda, makapag-aasawa kayong may kalayaan. Pero kung yan ay kasang-ayon ng kalooban ng Panginoon. Naintindihan mo yon, kapatid na Josel? Awa po ng Diyos, kapatid na Eli. Kuya, complete package na po ito. Napakaganda pong balikan tong pagkakaturo ni kapatid na Eli nito. Especially po sa panahon natin ngayon, Kuya. At sa inyo pong lahat, mga kapatid. Sa panahon ngayon na ganito po ang sitwasyon natin dahil sa pandemya, mas komplikado po actually. And hindi naman po naiiwasan. Meron naman talagang mga gustong mag-asawa, nagpapaalam. Pero yung process, pagka hindi po dito sa proseso na itinuro ni kapatid na Eli na ito, talaga pong ang daming sablay. Kaya kuya, yung pinupunto nyo po kanina na ito pong pag-aasawa, pagka wala po sa paan talaga ng Diyos, maaring daan po ng dyablo ito para pasukan tayo ng kabalisahan. Balisa na po ang mundo sa panahon natin eh. Ang tindi po ng pandemya. At hindi lang yung sakit, kundi yung mga konsekwensyang naidudulot nito sa buhay ng lahat ng tao. Tapos, pagka itong pag-aasawa, papasukin, o kaya naman yung mga nasa kalagayan na ng sila'y may asawa, nakagaya natin, hindi rin po nandiyan sa kondisyon na itinuro ni kapatid ni Eli, talaga pong dagdag na balisa, kaya magpapatong-patong po ang mga balisa sa atin pagka ganito. And so, ang ganda po na maintindihan natin ito sa mga nagpapaalam, sa mga nasa kalagayan ng mag-asawa ngayon. Kasi ngayon po, mga kapatid, parehas po na, ayan, nandiyan din po ang lahat ng mga kamanggagawa, mga elders, ang mga KNP, AP, si Kuya. Alam niyo po, ang dami naming hinaharap ng mga ganyan ngayon na pakikipag-usap sa iba-ibang sitwasyon ng mga kapatid. Sa gustong mag-asawa, sa mga nasa pag-aasawa na pero may mga balisang pumapasok ngayon kasi hindi magkasundo sa ganito at ganyan. Talaga pong ako po, marami na po kaming nakausap nung mga nakaraang panahon sa mga ganito. Pero yung pong mga naglilitawan ng mga problema ngayon, kakaiba po, merong mula pa childhood ay magkakilala na sila, naging mag-boyfriend hanggang mag-high school, hanggang sila na po ang mag-asawa, ang tagal na po nila sa iglesia. 10 taon, 20 taon. Pagkatapos, eto, meron silang problema, hindi magkasundo, meron silang hindi pag-uusap, matagal nang lumalala itong problema nila, hindi na po nag-cooperate. May mga ganito po Doon naman sa mga nagpapaalam mag-asawa, nauna na po yung hindi dapat mangyari kaysa roon sa dapat sana proseso. Nakagaya na sinasabi po ni Brad Eli. Kasi siguraduhin mo muna, sabi ni kapatid ni Eli, na ikaw ay nakatali na muna bago kayo kung ano man yung mangyayari. Hindi po ang magsasabi po, nangyari na po, kaya parang pinapaalam na lang po. No choice na. Sasabihin sa'yo, no choice na po kasi po, pinagbigyan ko po. Yan po. Pagkatapos nun, hindi po magtatagal. Away dito, away doon. Ayaw na po magsama. May mga ganyan po. Pero hindi po naman marami. Kaya lang, ang isang kaluluwa, gaya na sinasabi ni Brad Eli, maghahanda kayo. Kasi ang pamilya, pagmumulan ng buhay, ang isang buhay, napakahalaga. Diyan po magsisimula masisira yung buhay ng asawa mo. Tapos masisira ang buhay mo. Masisira ang buhay ng anak mo at magiging mga anak nyo pa.
ang daming buhay pong madadamay. Kaya talagang nasa tamang paghahanda pong lahat. And pagka hindi tayo cautious doon sa ganun sinasabi ni Kuya, reality is, talaga pong ang Diablo, hindi po yan tumitigil. Maaring ikaw, medyo nalilingat ka, pero ang Diablo, lagi pong nakaabang yan. Sabi nga ni Kuya, naghahanap po ng opening yan dahil po pwede kang pasukan eh. Pwede kang, ikaw eh, pati yung mga cohorts niya, yung mga kaalyado niyan, mga aliporis niyan, kasangkapan pa rin ng Diablo para ikaw ay magawa ng ikababalisa, ikapapahamak, para ikaw ay hindi makapagpatuloy sa maayos na paglilingkod sa Diyos. Napaka-komplikado pagka wala po talaga sa paraan ng Diyos. And day by day, kailangan cautious palagi. Ganyan po ngayon to. And ako na-appreciate ko po yung isang bagay dyan, yung pong sinasabi ni Brad Eli sa mga bading at saka mga badong, kasi kamakailan may mga ganyan din pong nagtatanong sa akin, paano na ba ito? Kasi siyempre parang alam nyo na, lalo na po dito sa amin sa western side ng mundo, mga kapatid, napaka-liberal ng mga tao. Kahit papaano dyan sa atin, sa Pilipinas, kahit papaano masasabi mong ano pa, conservative pa ang marami. Pero dito po, nako, talaga, puro ipinaglalaban namin, karapatan din namin to, karapatan namin yon. Hindi po pala naman ganon. Kasi given yun kahit sa Israel lang una, meron pong mga bating. Pero napakagandang bagay ng naipakitang punto ni kapatid ni Eli. Yung mga bating, malalaki o mababae, hindi na makakapag-asawa yun siyempre, yung mga bading, yung mga badong, sabi ni Brad Eli, ganyan din naman, pero meron palang napakagandang nakalaan para dito sa mga ito. Meron pong, kung baga sa pwesto mas maganda pa pwesto at pangalan at nakalaan sa iyo doon sa inilalaan ng Diyos kaysa roon sa, sabihin natin, ang tawag kasi nila straight na lalaki o straight na babae. Ganun po And very, very consoling, very rewarding para sa mga nagtitiis. Ang kailangan lahat, bottom line, tayong lahat po pala, Kuya, na talaga nagtitiis. Idaan natin lahat doon sa paraan. May asawa ka't wala, naghahangad kang mag-asawa, plan ahead. Ay, gumaya kay Jacob. Dapat magtiis ka, maghanda kang mabuti. Hindi yung kamakailan lang nagkita, nagpandali, pagkatapos ayaw namang magsama, iwalay, parang sport lang. Uso nga po dito sa mga lugar namin mga ganyan, mga may one night stand pa Parang walang anuman. Sport lang. Naku mga kapatid, hindi po ganun. Kung gusto nating malagay tayo sa tama at ikapaging dapat natin, yung lagayan natin. Sabi ni Brad Eli nga po ang gandang punto nun, igalang mo. Irespeto mo yung paraan ng Diyos, yung batas ng Diyos. At ang lahat, everything will come into place. Pero pagka wala sa paraan ang step mali wala sa paghahanda, hindi nakahanda, ang gusto lang dahil nagpupuyos na ang damdamin, mahal na mahal, sigurado na, nagsama, walang kahandaan, walang titirhan, wala man lang pagka nanganak at magkakasakit wala, hindi man lang makasilip sa doktor. Paano yon? Hindi man makakaraos kung hindi mangungutang. Tapos patong-patong ang utang, kabi-kabila, lahat nabubuisit na sa kanila yung lahat ng inuutangan nila kasi kahit saan ka tumingin, may utang, kalatang utang. Mahirap po talaga yung ganun, lalo na sa buhay mag-asawa. And napakagandang paghanda po para sa lahat ito. At kasalukuyang lumalaban tayo mga kapatid, distraction yan pagka wala tayo sa tamang kondisyon at posisyon. Kaya very timely na naman din po ito sa ating mga sama-samang paggawa na matutunan at ma-refresh. May mga bago rin tayong mga kapatid ngayon. And in fact, libo-libo po. Ito palang mga naanib itong taon na to. Marami po. Yan po ang proseso dito sa ating kapatiran. Itinuturo ni kapatid ni Elian noon pa. At kaya nga dapat makapanatili tayo dun sa ganung malinis na pagsunod. Otherwise, mahuhulog ka doon sa karumihan, pakikiapid, kasi nangyayari na yung hindi pa dapat, samantalang hindi pa naman talaga officially kasal. Hindi pa naman officially mag-asawa. Nauna nang ginagawa yung hindi dapat gawin. And wala man lang paghahanda. Sa mga nandoon naman sa kalagayang mag-asawa na, ayun,
meron pong magandang paraan para mawala yung kabalisahan eh. Yung sinasabi ni Kuya po kanina, dapat yung pagpapakalabis doon sa paggamit ng sanlibutan, hindi makita yon. Kung halimbawa man, napasok ka na at nasa iglesia ka ngayon, may asawa ka na, dapat on guard ka pa rin. Kasi hindi dapat mapasukan ng kabalisahan, lalo na kung kayo namang parehong mag-asawa ay kapatid sa iglesia, dapat nasa isang track lang tayo. Mahirap yung ang isa kasi hindi kapatid, syempre, dahil iba po ang ibang tinitingnan nun, iba paniniwala nun. Talagang mas mahirap yung pakikisama mo kung ikaw ngayon ang kapatid. Pero kung pareho kayong kapatid, ang dapat meron tayong iniiwasan. Yung pagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, dumarating yan pagka yung isa mas gusto, inclined doon sa mga bagay ng material. Pagkatapos, ikaw syempre, asawa mo yan, ibigyan mo ng kaluguran. Baka mauwi tayo doon sa mga pagsusumakit, sa mga bagay ng sanglibutan at pagpapakalabis ng paggamit dito. Yung nasa 7:31-32 po ng unang Korinto, ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kasalanan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Datapat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Papasukan niya, yung pala ang ganda po nung point na yun ni Kuya eh. Pag yan kasi ang nabigyan ng opening sa atin, kumbaga nabigyan ng daan, ayan, papasukan ng kabalisahan. Kaya para hindi pasukan ng kabalisahan, mawalan tayo ng kabalisahan dyan, dapat masaraduhan yan. Ma-block yan dyan sa mga party na yan. Ganyan po. And nagtutugma po ito yung doon sa ating mga nagdaang pag-aaral na huwag tayong magsumakit sa mga bagay ng sanglibutan, huwag nating ilagak ang ating puso, ang ating mga kaisipan dito sa mga bagay ng lupa, ilagak natin sa langit. Pagka puro panlupa, ayan, atupag kasi ng maraming mga nag-asawa sa mundo, ang ganyan eh. Hindi maiwasan yun talaga ang track po nun. Pero kung meron kang tamang guidance galing sa Diyos, maiiba ka. Maiiba ka. Kaya pala itong sinasabi ni Kuya kanina, itong nasa 12:1 ng Roma, parang ganito lang din ito sabi niya. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Kailangan maiba tayo Magkakaroon tayo ng mga gawain at mismong mga sarili natin, hain din. Yung mabubuting gawa, pinag-aralan na natin, hain yan Pero pati sarili natin, dapat hain din Yung ating mga katawan mismo, sa paraan na kasi iakandog natin ito sa Diyos na mga kasangkapan ng katwiran. Pupunta tayo doon sa 6:13 ng Roma. Ganun pala yun. Mga kapatid, pagka hindi natin masusunod ng ganyan, kaya ikaw ay nasa kondisyong may asawa na o kaya ay naghahangad kang mag-asawa. Parehas Dapat alam mong, kumbaga, dapat alam mo yung tamang sayaw sa kondisyon na meron ka. Kung nasa kalagayan kang may asawa, nasa kalagayan kang walang asawa, both, alam mo anong track na nilalakaran mo dapat. Kasangkapan ka lagi ng Diyos sa katwiran, hindi yung magiging kasangkapan ka sa kaliguan. Naghahangad kang mag-asawa, hindi ko mo ibig sabihin wala kang asawa, hindi ka nababalisa. Yun lang paghahangad mong pag-aasawa na wala sa paraan, balisang-balisak ka. Walang kahandaan, nakakabalisa talaga yun. Nag-iinit na ang mo, sabi ni Bradley, pag-iinit ng katawan ng tawag ng iba doon. Init na init ka na, ang gusto mo mag-asawa, basta na lang. Kahit sino, basta. Basta lalaki o kaya basta babae. Makapag-asawa lang. May mga Nako, parang desperate move. Mga kapatid, hindi po ganun ang pag-aasawa. Sa iglesia meron tayong proper guidance, may tamang talagang paraan ng proseso ng lahat, pati yung ganyan. Manliligaw ka maganda ka muna. Nakahanda ka, kung mag-aasawa ka, ano ba ang pinaghandaan mo? Siyempre, hindi po natin iaasa kasi yun naman liligawan ko, may hanap buhay naman yun Paano naman yun?
ikaw ang lalaki, ang iaasa mo dahil may hanap buhay yung liligawan mo. So, ibig sabihin, ikaw pala magpapabigat. Ganun ba? Sa asawa mo? Hindi po sa paraan na tama eh. Dapat may tamang outlook tayo ng lahat ng mga bagay. O ngayon, kung ikaw naman may asawa na, ano naman ang pinagkakaabalahan mo? Ano naman ang sumakitan mo? Naabala ka ng mga bagay ng sanglibutan, parehas kayong mag-asawa. Kaya hindi rin kayo makadalo. Dahil abalang-abala naman sa mga bagay ng sanglibutan. Dahil yung mga pangarap namin para sa mga pamilya namin ay ganito. Para sa mga anak ko ay ganito. Doon mo na ibinuhos lahat. Which is, nagdadala sa atin ng opening para ang Diablo, pasukan tayo, masira tayo doon sa ating track ng paglilingkod. Ganun po kuya, napakagandang bagay po na ngayon ito. Ako especially po dito. And hindi ko na lang po gustong magdetalye, pero ako po mismo dito, may mga kausap na kapatid medyo komplikado po ang mga nagiging problema tungkol dito sa mga relasyon na ganito. Kaya I hope sa mga kapatid na yan, alam naman din nila, ito, para sa kanila at sa lahat na rin sa buong mundo, ito sana makalunas ito. Ang salita ng Diyos, sapat po eh. Sabi nga ni Brother Eli, naku naman, tingnan nyo naman binasa. Ang universo nga, ginawa ng Diyos. Dahil sa kanyang salita, nagawa niya yan. Yan pa naman kaya ang pagsasama nyo bilang mag-asawa ang hindi maayos? Yan pa naman kaya kung naghahangad ka bang mag-asawa ay hindi mayaayos kung isasang-ayon mo sa paraan ng Diyos ang lahat? Igalang natin, irespeto natin yung salita ng Diyos, hindi tayo magkakamali. Sumunod tayo ng tama, mapapabuti buhay mo. May asawa ka, wala kang asawa, ganun ang magiging lagay mo araw-araw ng buhay natin sa tulong ng Panginoon, Kuya. Bahagi kasi ng pamumuhay ng tao yan eh. Yung sinasabi ng apostol na si Pablo dun sa 1.27, alam niyo po, ito ay kasama lahat eh. Yung nasa 1.27 ng Filipos, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang mga hakbang na ating mga gagawin sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos ay nilalapat natin doon sa aral ng Diyos. At yun ay napakahalagang bagay na ating masunod bilang mga Kristiyano. At ito ay isa sa mga punto, kapatid na Rodel, dito sa 6.2 ng Galacia, makikisuyo ako sa iyo with your kind indulgence. Opo, Kuya. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yan. E di utos sa atin, magtulong-tulong tayo, no? Ngayon, ang isa sa mga bagay na dapat nating maintindihan, sa pagsunod sa kautusan, meron tayong dapat na pagmamalasakitang magawa, pagtutulungan na magawa. At isa dito ngayon na dapat nating maintindihan bilang mga lingkod ng Diyos, yung mga pinaliwanag ng kapatid na Eli, bago ka pumasok sa isang bagay, kailangan ay nakahanda ka, may tatayahin ka, kung ikaw ba'y mayroon bang maipagtatapos. Ngayon, bilang mga Kristiyano, isang sambahayang mga lingkod ng Diyos, kung meron tayong mga anak, isa sa mga sinasabi ng Biblia, kung pupuntahan natin itong 7.35 at ating ipagpapatuloy, gusto ko lamang pong bigyan ng pansin sa inyo mga kapatid. At sinasabi ko ito sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan. Ito ang sabi ni Pablo, kundi dahil sa bagay na nararapat, di binibigay niya yung kanyang payo, para kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. 36. Ngunit, kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, o edi ito'y kapatid na may anak na dalaga, kung iniisip niya na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Bayaang mag-asawa sila.
Subalit, ang nananatiling matibay sa kaniyang puso na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kaniyang sariling kalooban at pinasyahan sa kaniyang sariling puso na ingatan ang kaniyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Dito pumapasok din bilang mga lingkod ng Diyos na tayo ay mayroong dapat na maipakitang malasakit. Malasakit na kagaya ng ginagawa ng isang mangangaral sa kaniyang mga inaakay at kagaya ng isang lalaking may anak na dalaga na ibig na maingatan yung kaniyang anak. Kasi dapat matulungan natin din po sila na ma-guide yung ating mga anak. Kaya sa ating mga magulang, kasi kayo yung sinasabi nga natin na lumaki sa inyo yung inyong mga anak, nakita ninyo kung paano sila, ano yung kanilang ways, saan sila mahina, saan sila mayroong mga kakulangan, ano yung maaaring kanilang mga hindi pa naaabot, o maigigiyan natin sila. At higit sa lahat, tuturuan natin sila ayon sa aral at saway ng Panginoon. Kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan sa 6:4 ng Efeso, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. O edi hindi naman kung halimbawa ayaw mong pag-asawahin yung anak mo, pamumungkahi mo sa galit na lagi ka na lang nakagagalitan, hindi. Kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. O di kasama tayo doon, mga magulang, na magiging kaisa tayo dapat doon sa palagi ng paggabay sa ating mga anak as to how they should handle themselves dito sa mga puntong kagaya nito. Pero kung sumapit na ka sa katamtamang gulang, kailangang sundin yung kaniyang maibigan, mayaang mag-asawa sila. But just the same, yung payo ng Diyos, yung payo ng Biblia, yung giya ng salita ng Diyos, kung tayo po'y mga lingkod ng Diyos, dapat iayo natin doon sa salita ng Diyos, doon sa aral ng Ebanghelyo, yung ating pamumuhay. Kagaya ng kung paanong binibigyan tayo ng giya, kung paanong dapat na gawin natin ang isang bagay, lalo na pagdating dito sa pag-aasawa, sapagkat mayroong nakapaloob ditong kabalisahan. At kapag ka pumasok yung kabalisahan, yan po ay nagiging daan para ang dyablo ay makapasok. Yan ay nagiging daan para ka ibagsak ng kalaban o dalhin ka ng kalaban doon sa mga bagay na maaaring maghiwalay sa iyo sa Diyos. Kaya kinakailangan na tayo ay magpakatalino. Kinakailangan na tayo ay maging maingat at sundin natin yung payo ng Diyos, yung salita ng Diyos. Huwag tayong, kagaya na sinasabi nga ng kapatid na Eli, na basta tayo susubo, sige lang dahil feeling mo, yan na. May mga ganyang mga sitwasyon si kapatid na Dani, madalas itong naiimporta Di ba kapatid na Dani, Po kuya, napakaselan po pala lalo po dito. Salamat sa Diyos po kuya, salamat sa paalaala pong ito. Na dito po sa pag-aasawa pala po talaga kuya, na pinagkakabalisahan ng marami. Kumbaga, nai-entice po ang marami, kabataan man o hindi kabataan, byudo o byuda man. Pero meron po palang panganib dito kuya pagdating po sa ating kaligtasan. Letra por letra nga po nakasulat, ibig kong mawalan kayo ng kabalisahan. Sa makatuwid po kuya, ay dapat mabigyang pansin po ng bawat kapatid namin
na ang relasyong ito na nagiging parang sa iba ay isang attraction, kumbaga. Dahil nga po dun kuya sa pleasure o dun sa inganyo ng daman. Pero mayroon po palang panganib dito na kung ang isang mangangaral ay mayroong totoong malasakit sa kanyang inaakay gaya po ng ating pagsasama-sama, tayo lang naman po ang mayroong ganitong malalim na malasakit sa pakikipagrelasyon. Alam naman natin yun, galing po tayo sa iba't ibang mga relihiyon, pero wala naman basta nagkasundo iaarunsol pa nga, imamatch pa nga nung iba, bata pa nga lang, may relihiyon, bata pa lang, pinagmamatch na At yung iba naman po, kasunduan ng magulang, wala silang pakialam dun sa kinabukasan kung yan ay magpapatayan o maghihiwalay o magkakasala lang pagdating ng ilang panahon, basta napagtripan lang kumbaga. Pero sa atin po, hindi gano'n. Napakalinis ng aral na ating nadidinig na ipinaalaala ng mga ngaral na sa Diyos. Maaring ito po kuya ay parang hindi attractive sa iba na tayo ay mapaalalahanan, na tayo ay mabigyan ng mas malalim na kamalayan gaya po nitong ipinakita nyo sa umpisa kuya na talagang mayroon pong kaaway Yun ang lagi po naming napapansin, idinidiin at dinidiin ninyo na kung may kaaway, dapat tayong aware sa bawat pro, sa bawat con, sa bawat takbang at pati nga po pala dyan sa pag-aasawa na kung saan lagi nating napapansin may mga ilang kapatid din na lalapit, may nangyari na ay hindi pala ganon. Pwedeng pasukan ng kaaway at ipahamak tayo. Pero pwede din naman na kahit mapasok ka pala naman sa pag-aasawa, hindi naman ikaw mapapahamak. Marami po pala itong dapat tayong maintindihan. Na salamat po sa Diyos na ipakita niyo po kuya na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi yung plain lang na parang abot na tanaw lang natin, hindi po. Bawat panganib na papansin po namin, nilalagyan nyo ng kumbaga ay butas yan o dapat may bantay dyan, may aral dyan. At isa na nga po yung aming natutunan na remind po kami uli sa pinaliliwanag po ngayon ni Brother Eli na napakaganda. Ngayon po kuya, yung amin pong napansin sa ipinakikita nyo kung ito'y pwedeng pagdaanan ng Diablo, pero pwede namang mag-aasawa sa kalooban lamang ng Panginoon. Yun po ang malaking konsiderasyon. Sa kalooban lamang ng Panginoon. Ang isang typical na halimbawa, mag-aasawa, obligasyon mo at responsibilidad ng mag-isang mag-aasawa, kakandilihin mo yung iyong sambahayan. Dahil kapansin-pansin po pala kuya, na pag hindi mo kinakandili ang iyong sariling sambahayan, mabigat na kasalanan. Dahil mas masama ka pa sa hindi sumasampalataya. Yung pagkakandili po, napakalawak pa pala niyan. Hindi yung para bagang, ako na may nagtrabaho Hindi pala ganun. Nagtrabaho nga, ang anak mo na may pinabayaan mo, lumaking drug addict, o kaya ay hindi mo man nasubaybayan. At yun po ang mayroong mga nakikita tayo, lalo na sa panahon ngayon na bata pa lang, mas nasusunod na yung anak kaysa dun sa magulang. Hindi mo kinakandili, di tumanggi ka na sa pananampalataya. Yun pala po kuya, maraming balisa talaga ang may asawa. At kung paanong nababalisa yung may asawa, di lalo naman yung gustong mag-asawa ng wala sa paraan. Maraming kabalisan. Kaya salamat po sa Diyos. Ang isang maganda pong nakita namin, maghanda. Sabi po ng kapatid na Eli, maghanda. Gaya ni Jacob, gaya ni Jose, na talagang marangal yung kanilang naging pagsasama o pag-aasawa, preparado, pinaghandaan. Gaya ng classic na mga magpag-aasawa nung araw, namimiyanan, ang tawag po sa amin kuya sa probinsya, namimiyanan. Ibig sabihin, manunuyo ka, maglilingkod ka doon sa iyong nakukursunadahan. At pagkatapos ng ilang mga panahon, makikita mo po kung totoo. Ngayon nga naman, may mga tao, minsan may ilang mga kapatid na kabataang dapat nga pong ma-remind ngayon na yan po. Pakikiapid din pala yan, kuya. Para hindi maging pakikiapid, itatali muna. Yun po ang klaro dong narinig po natin mga kapatid
na para wag tayong mahulog sa pakikiapid, wag kang papasok sa isang relasyong may relasyong sexual na o may hawakan na kung hindi pa naman kayo mag-asawa. At ang nagtatakda na kayo mag-asawang tunay, yung tali ng kautusan. Dahil yung tali po pala ng kautusan, pinaliwanag po, narinig natin muli ngayon, salamat sa Diyos, makapangyarihan yon. Meron mga bagay na pwedeng magdala ng demonyo na maghihiwalay talaga kayo. Yan ang gusto ng demonyo po, paggibain, sirain at ipahamak ang kaluluwa ng mag-asawa, sabi po ng kapatid na Eli. Pero kung tayo may tali, makapangyarihan yon para tayo naman ay mapakaalalahan at maipaglaban natin ang pag-aasawa. Hindi maghihiwalay, nakatali Kanino may bisa? Ang salita ng Diyos na ipinanglikha ng langit at lupa. Ay sa mag-asawa pa kaya hindi magkabisa yan. Kung sasampalataya tayo. Pero kung tayo hindi sasampalataya, kaya pala po yung mga nagplatanong maghiwalay, ako naman po ay tutuloy sa iglesia. Hindi ka sumasampalataya, kapatid. Dahil ang una mong dapat matandaan, may asawa ka, bakit na makikipaghiwalay? Kung sumasampalataya ka, pakete na yun, nakapackage yun. Yun ang gagawa para sa'yo na ikaw ay magtitiis, ano man ang kapintasan ng asawa mo, kung hindi naman nagsasapanganib mismo ng physical at spiritual mong kalagayan. Hindi naman balo yung asawa mo, nagkakainisan lang kayo, makikita na yung puro kapintasan, wala na yung dating sweetness, yun na po. Kasi, ibig sabihin po pala nun, kuya, hindi ka sumasampalataya. Dahil kung sumasampalataya ka, maiintindihan natin pati pagkukulang at kapintasan ng asawa. Yun po ang narinig namin sa kapatid na Eling muli ngayon. At hindi tayo susunod sa hindi tayo susunod sa takbo ng sanlibutan. Kasi Amen po, kuya. kung halimbawa ang takbo ng sanlibutan accepted sa kanila ang iba't ibang mga bagay, sabi nga doon sa 12 ng Roma, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, hindi dahil sa halimbawa ngayon open ang relationship na nakikita ng sanlibutan na sige lang ng sige, parang nagpapalit ng damit, gano'n na din ang gagawin natin. Hindi gano'n ang mga lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos ay mananatili doon sa panuntunan na sinasabi ng kasulatan at noong mga ibig ng ating Panginoong Jesucristong ating magawa. At the end of the day, na sinasabi nga, nandiyan ka na sa lugar ng pag-aasawa, kung tayo ay napasok dyan, at sinasabi doon sa 7:32 na kung ating babalikan, ibig ko mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa nagsusumakit sa bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Given yan, may balisa. Given yan, may balisa Babalik ulit tayo sa basic. Ang basic, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. 4:6 ng Filipos. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Bilang mag-asawa, sinasabi ngayong payo ni Pablo, isang bagay at katwiran na dapat nating maintindihang mga mag-asawa, Sabi ni Pablo, huwag magpigil ang isa't isa. Maliban na kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin, at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Kaya mabuting palagi na ang mag-asawa
ay nag-aayuno, nananalangin, humihingi ng tulong sa Diyos dahil yun ang pangalis ng ating mga kabalisahan para tayo'y mamalagi sa pananalangin at pag-aayuno. Sabi ni Pablo, huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan. Mga mag-asawa, kasundo tayo o na magpigil sa ilang panahon para mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muling kayo magsama. Kaya po, kung dumadating yung mga kabalisahan, which is talagang yan ay nangyayari, we have to be realistic. Meron talagang balisang dumadating. Pero babalik tayo at babalik doon sa itinuturo ng Diyos kung paano tayong makalalagpas sa mga balisa na yan. At kahit sa mag-asawa, isang bagay na itinuturo ng Biblia yan. Kung paanong sinabi doon sa 4:6 ng Filipos, huwag kang mabalisa, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya mga mag-asawa, huwag tayong makalilimot. Mag-ayuno, manalangin, at ilapit natin ang ating mga kabalisahan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sana po ay naintindihan ninyo ang mga bagay na yan. Nakuha mo, kapatid na Rodel? Awa po ng Panginoon, Kuya. Salamat po sa Panginoon. Kasi sa loob po nga ng iglesia, Kuya, may kanya-kanya tayong mga kalagayan. Gaya namin, mga may asawa, pero meron naman mga walang asawa, mga binata at mga dalaga, at may mga magulang, may mga anak. Ito pong aral na ito, Kuya, ay isang napakahalaga ng mapagtulong-tulungan po nating lahat na maisakatuparan upang huwag tayong mapasukan ng Diablo. Kasi yun nga po yung aral sa Biblia, ihandog natin sa Diyos ang ating mga katawan bilang haing buhay na banal at kaaya-aya sa Diyos, na yun ang ating katampatang pagsamba. At yun ang sinasabi po, hindi lang naman sa mga binata, hindi lang naman din sa mga dalaga, kundi sinasabi po yan sa buong iglesia. At yun po, Kuya, talagang totoo po yun, malinaw talaga yun, na ang demonyo, ang isang ginagamit niya po na daan para makapasok sa tao, pasukan ka ng duda, pasukan ka ng kawalan ng pag-asa, pagka po nasa oras ka na ng pagkabalisa. Kaya nga yung balisa, inilalagak sa Diyos yan, idinadaing po sa Diyos yan, at ang kapayapaan ng Diyos, ang pangako ng Biblia, ang sa ating mga magkakapatid. Kaya yun, aware na po tayo, lahat ng may asawa, talaga pong dumadating po yung balisa eh. At yung mga nagbabalak mag-asawa, talagang dapat po ninyong maintindihan ang papasukan nyo, hindi yung nararamdaman ng inyong laman ngayon na parang namumulaklak ang paligid ninyo pagka in love kayo sa isa't isa. Merong reality ng buhay na kung magsasama kayo bilang mag-asawa, sabi nga ni Pablo, ibig kong mawalan kayo ng kabalisahan. Kasi papasok ka sa isang buhay na talagang po pwedeng pasukan ng kabalisahan, na kung hindi mo alam i-handle yan, hindi mo alam yung aral ng Diyos ng Biblia at hindi mo i-apply yun, po pwedeng ang pag-aasawa po ng isang tao, gaya ng nakikita natin sa iba, ay ikapahamak pa ng kaluluwa mo, imbis na ikaligtas mo. Kaya may mga mag-asawa po, maayos sana nung binata at